Masasabi mo bang tunay kang malaya? Mapayapang araw ng Miyerkules sa ikalimang linggo ng Kwaresma. Purihin ang Diyos ng katotohanan. Ang taong namumuhay sa katotohanan at walang pinagtatakpan ay siyang tunay na malaya. Pero ang mga taong may lihim na tinatago, namumuhay sa kasinungalingan at kasalanan, sila ang hindi tunay na malaya. Alin ba tayo sa dalawang ito? Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. May aral tungkol sa pagiging tunay na malaya ang ating mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung mananatili kayo sa aking salita, totoong mga alagad ko kayo, at malalaman ninyo ang katotohanan, at magpapalaya sa inyo ang katotohanan." Sumagot sila sa Kanya, "Binhi ni Abraham kami, at hindi kami nagpapaalipin kanino man." Paano mo masasabing magiging malaya kayo? Sumagot sa kanila si Jesus, Talagang sinasabi ko sa inyo, na bawat gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ngunit hindi nananatili ang alipin sa pamamahay magpakailanman. Ang anak ay nananatili magpakailanman. Kaya kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, totoong malaya kayo. Alam kong binhi kayo ni Abraham, ngunit hangad ninyo akong patayin, sapagkat walang lugar sa inyo ang aking salita. Ang nakita ko sa Ama ang sinasabi ko, at ang narinig ninyo mula sa inyong ama, ang inyo namang ginagawa. Kaya sumagot sila sa Kanya, Si Abraham ang aming ama. Sinabi sa kanila ni Jesus, Kung mga anak kayo ni Abraham, ang mga gawa ni Abraham ang inyo sanang paggagawain. Ngunit ngayon, hangadin niyo akong patayin, na siyang nangungusap sa inyo ng katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Ito ay hindi gawa ni Abraham. Ang mga gawa nga ng inyong ama ang inyong ginagawa. Kaya sinabi nila sa Kanya, Kami hindi mga anak sa labas. May isang ama lamang kami, ang Diyos. Sinabi sa kanila ni Jesus, Kung ang Diyos nga ang inyong ama, mamahalin sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako galing, at ako'y pumarito. Dumating ako hindi sa ganang sarili ko, kundi siya ang nagsugo sa akin. Isa akong kaibigan na nag-reveal sa akin ng lihim ng kanyang tunay na estado sa buhay. Hindi ito alam ng iba naming kaibigan. Minsan, nasukol siya sa dami ng tanong ng isa pa naming kaibigan. Kaya nagdesisyon siyang sabihin na ang totoo. Dahil kapag hindi niya sasabihin ang totoo, marami pa siyang kasinungalingang sasabihin. Natuwa ako sa kanyang desisyon. Kaya tinawag ko ang isa pa upang mapakinggan ang kanyang revelasyon. Kapanalig, ang taong nabubuhay sa kasinungalingan ay hindi malaya. Kailangan niyang magtagni-tagni ng maraming kasinungalingan upang pagtakpan ang isang kasinungalingan. Samantalang ang pagsasabi ng katotohanan ay nagpapalaya at nagpapagaan ng pakiramdam. Hindi naman masama at lalong hindi naman kasalanan ang lihim ng kaibigan ko. Pero kapag hindi pa niya sinabi ang totoo, kakailanganin niyang magtagni-tagni ng maraming kwentong kasinungalingan upang sagutin ang mga tanong tungkol sa kanyang personal na buhay. Sa ating mabuting balita ngayon, ipinahayag ni Jesus na ang pagpapanatili sa kanyang salita ay magdadala sa atin tungo sa tunay niyang alagad. Kapag babad tayo sa salita ng Diyos, walang puwang ang kasinungalingan sa buhay natin dahil si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kapanalig, sa panahon ngayon na laganap ang fake news sa social media, higit natin kailangang manindigan sa katotohanan. Kung alam natin ang totoo, magsalita tayo at manindigan gaya ni Jesus kahit hindi siya pinaniwalaan ng mga Hudyo. Maaari tayong mabash at usigin ng mga bayarang trolls. Pero kung magpapatalo tayo sa takot, higit na mamamayagpag ang mga kampo ng hari ng kasinungalingan. Hahayaan ba natin sila? Mga
panalig, support Paulines Online Ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagbe-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating pagnilayan. Bugtong na anak, hindi ipinagkait para sa ating kaligtasan.